Kamustahin ko yung naging interview sa'yo ni Ate Mel, anong pakiramdam? Ay, mabuti naman. Bitin nga eh. Nabitin ka. Nay, nung panahon, nung mga time na ikaw po ini-interview ni Ate Mel, anong pakiramdam mo? Kasi syempre sa Ate Mel yung kaharap mo eh. Wala. Kampante rin ako. Parang kayo rin. Hindi ako kinabahan. Hindi Ay, ako... ganon? Hindi ka kinabahan? Ano ba dito? May gagawin pa ba? Wala na? Wala na. Yung bahay na lang. Sige, pagbaba ko ng materyales para sa bahay ni Kuya mo, bigyan kita. Pati yung kapatid mo, bigyan mo din, ha? Ikaw, ilang araw ka nang gumawa? Simula nung Araw-araw ay nadin eh. Simula nung sinimulan mo yan, limot na. Hindi naman kasi nila binibilang yan. At iniisip nila tulong nila din sa nanay nila. You know I want you close. Maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. So guys, welcome back. Andito nga pala tayo ngayon Kalunanay Minerva ngayon. At may dala kami ditong hose para sa tubig niya. Para bago mag-birthday si nanay may tubig na. So nakita namin pala kanina si Kuya Miles dun sa labas, si Kuya Milencio. Di ko alam kung saan papunta yun eh. Kamustahin natin si nanay. Tanungin natin anong pakiramdam niya matapos yung interview niya sa magpakailanman. Grabe yung host guys yun. 20 years na yata ito nandun sa sa hardware. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kakainin ka ng... Wow! Ganda! Meron yung nanay, dyan mga ulan. Napadingding diyan. Napadingding din eh. Relax ka lang nanay, kalma ka lang. Kung sabi doon ako tutulog mamayang gabi. Kalma lang, kalma. Ang gabo ko. Galing oh! Galing talaga ni Kuya. May na si nanay, may CR na, tapos ito na dingdingan na. Pero dito, dindingan pa hindi na. Hindi na makikita Kasi hindi, yung saka hindi bakal. na mapasok yung hangin. Magiging mainit ka na dito. Hindi na nga didingdingan. Sinukatan lang ng kortinang gagamitin hanggang din lang. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan. Ayos! Ano? Guys, tingnan natin yung CR ni nanay. Sementado pati yung sahig ni nanay oh. Galing talaga ni Kuya magkarpintero. Oh, malinis. Makakagawa ni Kuya. Si nanay, congrats. Si nanay, may CR ka na. Hindi ka na makikisiyar sa malayo. Tulog. Yung nakakabit na. Galing ni Kuya magkarpintero. Tapos kamusta yung gawa mo dun Kuya sa tinatrabaho mo? Tapos na? Ayos ah. Buti naman si Kuya ay makita natin na talagang sa paggagawa malinis. Sa bagay, noon pa, nung sa paggawa pa nitong kubo na isa. Pwede nang ilabas ang pwede nang ilabas ang washing. Pwede nang at ilabas ang nabahawad washing namin dito. Ilagyan na dito sa likod. Wala siya kasi siyang katulong. Siya lang mag-isa na eh. Siya lang. Nung isang araw, natulungan naman ng kalating araw. Kalahating araw. 2 araw na may katulong siya. Ngayon, wala. Kung may katulong, di tapos na sana. Wala May mga ginagawa. Kaya nga po na. Sadya ka nang nandito kanina, Nay? Nung nag-chat ka sa akin? Kakarating ba? Nandito na nga po ako. Nandito ka na nung nag-chat ka? Opo. Kamusta naman kayong dalawa? Ito. Naka-recover na ba kayo dun sa interview? Naka-recover na? Hirap Oo naman. sa kanyang... Kaunti lang naman palang tatanong. Yung iba hindi pa. Oo. Ano ba, Nay? Nabitin ka ba din sa tanong? Ay oo, hindi ko nasabi lahat Pero nasabi mo naman kay Sir Marco. Hindi ko nasabi lahat ang sasabihin ko Ay naka. Naputol kasi na yan, no? Sino yun? Naputol na yan, no? Ari ang alaga ko Ikaw na nag-aalaga dito, Nay? Bakit?
Ay, nagtatrabaho na yung ina, kawawa naman. Tsaka na matatanggal na sa trabaho yun. Pag hindi pa Ay, nakapagtrabaho. magpapasko ang bonus Tayo pa. pa naman ng Pasko eh. O ba, may sa bagay ay ay sayang ng pinagtrabahuhan niya. Kaya nga po, Nay. Bakit si Kuya Melencio nakita ko nandun sa kalsada? Sabi ko lang Ayaw to sa pako. Ha? Ayaw alagaan. Nabad trip kanina at iyak yan ng iyak. Biglang inalpasan din eh. Dito sa sahig? Oo, inalpasan din eh. At iyak ng iyak ay ayaw tatahan. Iniwan. O, ayan. Inalpasan, parang manuklong ah. Hindi na sinapinan man lang ng kahit ano. Umakit ako Eh di paano ikaw nag-aalaga, Nay? Ay, oo, kaya nga ako pagod na. Dalawang araw to siya may alaga. Dalawang araw pong may alaga. Masakit nga yung ganar ko. Oh, lalo yata akong payat ngayon. Kaya nga po, Nay. Matulog. Tulog, baby, tulog. Nasaan po ba ang papa niyan, Nay? Nagtatrabaho sa Kuwan. Saan? Nag-e-area ng gamot. Sa Nueva Ecija. Hindi naman nagpapadala lagi eh. Eh di, siya na mag-alaga at yung asawang babae magtrabaho. Pwede na. Isa dapat lagi may magsasakripisyo talaga sa ganyan. Ay, nako. Kasi ikaw naman po nanay ang kawawa. Ay, ayun na nga. Sabi ko, lalo yata akong payat ngayon. Nasa punto ka na nga nanay ng pag-relax tapos Hindi na tayo mag-alaga ka. makaupo, At gawa ng daddy ni baby. Nakuhan yan. Sasakit ang likod niyan. Kapupuhat din eh. Wow, naman si Nanay Minerva. Naging ano na. Ako din na nag-alaga doon sa panganay, Panganay. At nagtrabaho ang kanyang ina. Ilang taon ko yung alaga bago nang bumalik yung ama maglilimang Okay lang naman alagaan ng apo kung sana ito ay nasa edad na ano. Like, 1 year old, pataas, ganun. Buwan, ilang ano na siya? May isang taon na siya? isang Mahigit. taon at 2 buwan. Nakakalakad na siya? Ay, napatumba-tumba, paghirap na inagulong. Dapat kasi Nay, ang alaga mo yung hindi na buhat-buhat. Kasi pag buhat-buhat, di ka po tatagal. Lit-lit wala. na nga ng katawan mo eh. Oo nga, ang payat na. Eh kung yan po yung nakakalakad na, wala nang problema sa lola. Ay naglalakad ay pagulong-gulong pa. Pag sinumpong pa ng iyak ay inako. Iniwanan nga ng kanyang lolo Mel diyan. Akala ko nilatagan ng karton. Aba, nung pagbaba ko yun, nakaupo diyan sa lupa. Sleep. Tulog na. Sleep. Opo, ikaw. Sige Nay, puta. Nay, napunta kami dito kasi nga, dinala namin yung host mo para, di ba sabi mo, gusto mo bago ka mag-birthday, Oo nga. may host ka na. Pagbuhos sa CRA. Kaya pwede mo na yun ipakabit. Sino magkakabit niya, Nay? Ayun, ang tanong. Si Nanay Delia. Magkabit. Tapos dapat may pihitan ng giripo para kasi bubuksan na doon para hindi na Ano po ba ang panggagalingan na ng tubig mo? Yun kanilang kuwan. Agripo din. Paano mangyayari yun? Giri- Kapag kakailangan niya ng tubig, isasalpak? Hindi naman yun basta may pihitan din na wala nang patayan. Nakasalpak na sadya doon. Oo. Tapos Naka- dito may patayan. Dito na lang ang patayan niya. Akala ko, gagamitin, pupunta doon para i-open. naman. Hindi ganun din. Mabuti ganun naman pala. Pagod din. Pagod din. May patayan sa kagin. Oo, may naka-stand na tubo. Tapos may pihitan. Nay, makamusta ko pala sa isi Kuya Melencio. Kamusta siya ngayon? Ay, maayos naman. Kasi ayaw na nga mag-alaga diyan. Naalis din ng, laging gising. Hindi po ba akala ko uminom siyang gamot. Umiinom nga. Kaso naman, Ano hindi tumatalab sa kanya? hindi mas, paano nga tatalab may cellphone, panakaw pa ako magkape. Nay, ganito. Baka, nanonood ba siya sa atin? Sa mga vlog? Hindi naman. Hindi nga. Hindi naman. Nay, baka pwede nating itago yung cellphone niya, sabihin natin na wala. Oo, ay ko. Ha? Hindi pwede. pag ayun ay siningga at itinapon yung cellphone, ayun. Doon na, bago ang cellphone niya, kabibili pa yung itinapon na. Paano siya, anong yung singga, Nay? Parang may inis. Kapag siya nainis, tsaka niya itatapon yung cellphone. Oo, saka yan, nagwawala. Naiinisin natin para may tapon yung cellphone.
itinapon dalawang charger ng battery, isa sa jeep at isa sa motor. Oh. Nay, kasi kung hindi natin maalis yung cellphone niya, kagaya ng sinabi mo, hindi siya makakatulog dahil sa cellphone niya. Ipatuloy lang yun, hindi gagaling si Kuya Melencio. Hindi nga. Kasi hindi rin naman, Kung hindi natin mayaalis yung cellphone sa kanya na, hindi siya gagaling. Hindi po pwede. At pag nakakagawa ng paraan, Hindi na, kapag ka nandito tulog, tago natin yung cellphone niya. may nagpapautang. Ay, naiutang niya eh. Hindi na yan maglalakas loob ulit umutang na eh. Kasi yan, kung mawala yung cellphone, babayaran niya pa rin naman yun eh. Ay, oo nga. Nagkakapera siya. May nagbibigay sa kanya. Sino po nagbibigay ng pera kay Kuya May Melencio? mga kaibigan siya sa bayan na mag-aalahat, magdadamit. Binibigyan siya ng pera? Oo, binibigyan siya pa isa-100, 50. Bakit kaya na eh? Ano yung kaibigan? Kaibigan niya na simula pa noon hanggang ngayon. Okay. Madaling magkapera at saka nag-ahente ng kung ano-ano. Ibig sabihin na okay si Kuya Melencio, nag-aahente pala eh. Oo, kasi yung isip niya ay hindi ayos. Kasi ang naisip ko lang na pwede natin gawin, yun lang, yung may alis sa kanya yung cellphone niya. Nag-aahente ng lupa. Oh, kung halimbawa ay namimili siya ng ukay-ukay na mura, pinagbebenta niya dito. Di nagkakapera siya. May nagbibigay sa kanya mga kakila. Tapos yan, si Marlon, binibigyan din siya. Ano po ba, Nay? Pero, Nay, ikaw, sa nakikita mo kay Kuya Melencio, madalas ba siyang nagsasalita? May mga time ba na nagsasalita siya mag-isa? Hindi na para naman. may kinakausap? Wala naman. Wala. Wala naman. Di ibig sabihin, wala. Gala lang siya ng gala. Gala ng gala lang. Kanina ay gumising ng alas 11. Ewan, kung anong ginawa, baka nag-cellphone. Tapos nagising ng alauna. Di ako gising din. Nagising siya ng mga alas 3. Gising din ako. Tapos nung bandang mga alas 4, lampas na alas 4, umalis siya. Malis. Ano na pwede natin gawin kay Kuya Melencio? Oo nga, inaasahan ko pa naman mako-confine. Hindi pala. Oo, kasi malaking aluwan sa inyo kung siya na-confine sana. Ayun na nga, nung na-confine iyan ay, nung 20, nung butuhan ng presidente. Nung mga panahon na yun, nakaluwan ka. Nakaluwag-luwag ka sa wala akong iniintindi, walang pupunta sa akin doon ng gabi, sisilip na ganyan. Nakasilip yan doon, mamaya may nagdidikit ng apoy. Sabi ko, may apoy. Nagdikit siya ng apoy, may sinalang na tubig, pangkapi daw. Tapos umalis siya. Nung nandun ka pa? Noon na doon ako, nung sinasamahan ko doon si Molly. Nung natutulog ka sa upuan din doon? Yung 3 silya. Na pinagtabi-tabi? Oo, tabi-tabi. Sumakit ari likod kong are. Umuwi ako dito. Sinisilip-silip ka niya, gano'n? Oo. Noon nga, lagi kaming inaaway doon. Pagsasamahin na daw niya kaming mag-ina. Pag hindi kayo pinatay ko, pagsasamahin ko na kayo. Sinabihan ka ng gano'n? Pero pagka umalis yan at dumating ang tanghali, may dalang mainit na kanin, may fried chicken, may prutas. Saan ang gagaling yun ay? Binibigyan siya ng may tindahan doon. Ibig sabihin, marami na si Kuya Melencio yung nakikilala, kakagala niya. Oo, madami siyang kakilala. Yung tindahan ng prutas, binibigyan siya, may dalang masana. Sabi sa akin, pag maayos, akin daw ang isa. Yung isa daw ay doon sa anak ni Jackie. Tapos, may dalang pandesal galing doon sa panaderia kay Ramos. Tapos ayun namang mainit na kanin at saka fried chicken, bigay nung pastor. Yung nagtatrabaho sa simbahan. Ang dami siyang kaibigan, madaming kakilalang nagbibigay. Pag may handaan, binibigyan din siya. Nagpapadala dito, dinadala naman niya. Kung ikaw po na nagtatanong yung una ni Minerva, naniniwala ko doon sa sinasabi niyang maayos naman siya, ang kailangan niya lang ay yung gamot na pampatulog? Ay, awang ko baga. Umiinom naman siya ng gamot. Ibig sabihin, dito matalab na yung gamot. Paano nga? Kasi kung siya hindi rin, kasi dapat na kung tumatalab yun, antokin at antokin si Kuya Melencio.
nakakatulog naman siya, pero saglit lang. Siyempre, pag tunog nung cellphone, kahit ikaw ay tulog na tulog, Gigising siya para tingnan na naman yung marahil, cellphone. pero nung tumunog yung cellphone ko, hindi ako nagising. Ibig sabihin kasi, naisip ko, yung kay ate niya nga, sabi niya kahit umagang-umaga na, dating gising na kaagad siya, di ba nahihirapan siya bumangon dahil sa bigat ng mata niya dahil epekto ng gamot. So kung kay Kuya Melencio ay Baka mababa saglit lang ay nagigising na baka kaagad, mababa ang miligram ng gamot. hindi po ba nanay pinalitan yung gamot niya o yun pa rin? Hindi pinalitan yung gamot, pero nagbigay ng pampatulog. Aba, malaki pa ang balatong ido sa ibinigay. Maliit lang. Maliit lang. Kasi na ang dapat na mission namin sa'yo, yung kahit pa paano ay mabawasan yung mga isipin mo, yung mga ikaw ay mabago sa kagaya sa dati. Kaya lang, paano natin mabago kung ganyan nga si Kuya Melencio ay isa sa Nadadagdagan. nagpapahirap sa iyo. Labasan na yung mga litik. Kung nga na, pumayat ka na naman, nagtaba-taba ka na eh. Nakakatulog ka naman ay. Lagi din ako gising. Siyempre, pag gising niya ay gising din ako. Yun, nakatulog siya. Yun lang mahirap. Nagigising. Sinabihan ko siya nung nakaraan, di ba, magpa-check up kami. Kaso ayaw niya. Kaso ganun pa rin siya. Inaalis. Kung kaya, nanay, ikaw ang magkukumbinsi sa kanya na magpagamot. Sabi mo, dito lang, hindi naman kinakailangan pumunta ng Manila. Dito lang, sa San Pablo mismo. Ay, sabi ko nga sa kanya, alagaan niya kanya sarili. Kaya alagaan mo ang iyong sarili. Hanggat kaya ko, hanggat ako'y buhay, may ipagamot kita. Paano ko ako'y wala na, sino magpapagamot sa iyo? Tama naman. Eh di wala. So sige, sa sunod na lang, pag na-dat na natin si Kuya Melencio dito, try pa natin ng isang beses na kumbinsihin. Sabihin natin, baka akala niya kasi sa Mandaluyong na naman siya check upin. Sabihin natin, na-jail lang si San Pablo. Kapag kadyan naman siguro sabihin natin, di ko rin nasabi nung nakaraan, baka papayag naman na siya. Ano, nanay? So, maiba ko na eh. Kamustahin ko yung naging... Ano naman, bitin nga eh. Nabitin ka. Nay, nung panahon, nung mga time na ikaw po ini-interview ni Ate Mel, anong pakaramdam mo? Kasi syempre sa Ate Mel yung kaharap mo eh. Wala, kampante rin ako, parang kayo rin. Hindi ako kinabahan. Ay, ganon, di ka kinabahan. Sa totoo lang guys, kasi si nanay, kumbaga, briefing, nag-practice, di ba nay? Si nanay, mas hindi pa siya nakakasagot nung practice. Di ba nay? Bakit? Nung nagpa-practice kayo, di ba, pinapractice ka ng mga staff bago, sabi nila, isipin mo ako si Ate Mel na nagtatanong, bakit hindi ka masyado nakakasagot nun? Oh, sinagot na ko naman Hindi, nung kasi napapansin ko sa'yo, medyo limited yung sagot mo. Yung, tinanong ka kung ilang taong ka nag-asawa, ang sagot mo lang, 17 17. Kumbaga, di ba sabi nila, pahabain mo yung sagot mo. Naririnig ko kasi sa'yo, paisa-isa lang yung sagot mo. Bakit? Kinakabahan ka pa nun. Hindi, yun lang naman ang tanong sa akin eh. Oh, siyempre, kung anong Ayun nga, tanong. sinasabi namin ni JM. Kasi sabi namin, paano kaya magiging tanong kay Nanay Minerva ni Ate Mel? Ganito ba yung para sa pinapractice na napaka-specific? Kasi syempre kung specific, yun lang specific naman ang lang din tanong, sasagot mo. Oh, siyempre, tulad sa Sgado, kung anong tanong ko sa iyo, yun Yun lang lang ang sasagutin sasagutin mo. mo. Wala kang idadagdag. Kaya nga po, Nanay. Pero nung si Ate Mel na, dami mong nasasagot. Ayun. Dahil, nung sa Ate Mel na nagtatanong, hindi naman porke yun lang yung tanong, yun lang eh. Siyempre, ini-elaborate din ni Ate Mel lang mas maayos yung tanong kay Nanay para masagot niya ng mas mahaba. Di ba, Nay? Kaya sinagot ko naman lahat si Ate Mela. Oh. Pero Nay, komportable ka talaga, nakausap siya. Ayun naman. Kasi na parang yung kapalagayan loob na, meron yung pag yung nagbibiro na parang... Kaya nga. Kasi ang galing ni Ate Mel, kasi bago mag-start, hindi pa nag-rolling, pinuntahan na si nanay ni Ate Mel. Parang kinausap, Nanay Minerva, ganyan, di ba? Parang sabi ko, kinukuha na ni Ate Mel yung loob ni Nanay Minerva para hindi mailang kapag ka nag-i-interview Ay, na. hindi naman. Siyempre, kung anong tanong sa iyo, yun lang ang sagot. Huwag kang lalampas doon. Kaya nga po, Nanay. Galing nga ni Nanay eh. Nay, maraming nakapanood ng vlog natin na sobrang excited na sila na mapanood sa May 9 yung kwento ng buhay. May Sabado yun. Ang Mother's Day ay linggo. May mga nagtatanong sa atin, sino daw gaganap sa iyo? Pare-parasa mo natin hindi alam. Sinong gaganap kay Molo?
Inisip ka namin, sinong gaganap kay Kuya Muloy? Sinong gaganap kay Kuya Melencio? Na wala Diba, pang ibaba. kaya nga sabi namin, si Kuya Muloy ay hindi nag-short, hindi nagbi-brief. Kaya dapat yung gaganap. Wala ding short, wala ding Hindi brief. dapat parang panay itaas lang ang kukunan Kaya niya. nga Ibaba, nanay, wag na. sabi ko, paano kaya yun? Si Kuya Muloy hindi nag-short yun eh. Hindi na, seryoso. Nung time na yon na tayo ay nasa GMA, ano yung pakaramdam mo na ikaw ba ay, parang feeling mo ba na, alam mo yun yung pakaramdam na ang sarap sa paramdam dahil unang beses na nangyari sa buhay mo yun? Siyempre naman, excited. Excited. Bago tayo pumasok, excited ka na talaga? Ay, oo naman. Gusto ko rin naman silang makita Kasi ako sinuklay ng mainit. Mini-makeup ang kasi si Nanay Minerva, ayaw niya. Di ba, Nay? Bakit ayaw mo? Ang init kasi nung pansuklay Sabi ko baka manlagas na ang buhok ko. Pero dati may nagme-makeup sa iyo. Wala. Wala talaga? Hindi ako nagme-makeup nung ako'y dalaga pa. Hindi talaga ako kaya gumamit pala. lang ako ng pulbo. Yung binilang ka namin? Oh, binigyan nyo kasi Kung hindi ka pa pala namin binala ng pulbo, hindi ka talaga maglalagay kahit ano sa mukha. Natural pala, ang ganda talaga yun. Tsaka nag-uusap kami ni Commander, ang bagay talaga kay Nanay Minerva yung natural na beauty niya. Hindi ako talagang napabango. Hindi nga ako nagpapabango nung ako'y naliligo lang ako pero hindi ako nagpapabango. Hindi ako nagpupulbo kahit yung pulbos na gaganyan-ganyan pa. Ayaw mo. Naka. Bakit naiilang ka? Hindi ako sinanay ng aking ina Ng na nanay. Kasi mahigpit, mahigpit yung mama mo. kakirihan daw lang. Pati kiotics, hindi ako nagkikiotics. Hindi ka rin nagkikutics. Nung time kasi namin ni make-up ang si nanay, ayaw niya talaga. Sabi niya ay ayaw niya. Kaso nga lang, syempre, sabi ng mga makeup artist ay magiging iba yung itsura ni nanay kapag ka nasa camera na kasi medyo shiny yung kalalabasan, makintab, parang oily, ganun. Kaya napilitan na rin si nanay magpa-makeup. Kaya wala akong, hindi ako nakapagpulbo noon, hindi ako nakagamit ng pabango, basta lahat na. Hindi. May tatanong naman ako sa'yo, Nay. Bakit nung binabasa mo yung mga tanong sa'yo, ba't umiyak ka? Ba't naiyak ka? Ako'y naiiyak baga doon sa parting, Saan ka ba naiiyak sa parte na sa mga tanong sa'yo? yung hindi nila ako tinutulungan na akin lahat. Ayun, basta kapag kausapang gano'n na, doon ka na, na ano yung puso mo, doon ka na naiiyak. Doon ako naiiyak, yung bagay, kumbaga ang daming gawain, yung bagang pagtatabas. Kahit hindi nila ako tulungan sa pabahay, ay malaang gawain din Matulungan. Matulungan Doon ka ako. na, kasi na, sabi nga ni Tita Mel, di ba? Kasi sila naman ay may kanya-kanya ng pamilya. May mga talagang nag-grind sila para sa kanilang mga anak na pag-aaralin nila. Ay, hindi naman pabahay ang hinihingi ko. Oo nga po, Nay. Oo. yung kasing gusto ni nanay, yung matulungan mo na siya sa paggagamas-gamas. Kaso nga lang, syempre, lahat naman ng anak niya is busy sa araw-araw din sa pag-grind ng para kumita, para may maipakain sa mga anak nila, may maipangpaaral. So, syempre, hindi naman din mawawala kay Nanay Minerva bilang isang ina na maghanap din ng kalinga o tulong ng anak sa kanyang mga gawain. Yun lang naman yun. Minsan dadaan lang ang diyan yung anak kong nasa nyugan, yung sunod sa panganay, tsaka yung may din babatiin ako. Ang init naman ng pagtatabas ninyo. Diretso naman ang lakad. Kumbagay, kinukuha nila Baka sa may akin. trabaho, kaya... Wala. Hindi na, ganito kasi yan. Sa atin kasi minsan, kapag hindi natin sa kanila sasabihin nahihirapan ka, akala nila okay lang sa'yo. Ganun po kasi hindi nga ako yun. nagsasabi O kaya nga po, Nay, kasi ikaw po, yung klase ng tao, klase ng nanay, klase ng babae na kahit anong hirap, hindi ka magsasabi. O ang mangyayari, Nay, akala nila, okay lang naman kay nanay, kaya ni nanay. Hindi ako nagsasabi. Nahabang ko nga lahat yan. Ako lahat. Oo. Nasabi ko'y gagawin kong plaza. Bawat dumaan, sasabi, na Minerva, ang linis na ho niyan. Sabi ko, gagawin ko rin plaza. Ay, kung ganyan. Kasi magkakaiba naman ng tao, Nay. Meron namang iba na tatanungin, Nay, okay ka lang, tulungan na kita. Di ba may ganon? So, akala naman siguro, iba-ibang tao. So, yung sa part ng mga naging anak niyo po ay, akala nila ay, okay ka, baka inisip na, exercise yan ni nanay. Lalo sila. Hmm. Oh.
tumaas ang buntunan nila ng antas, hindi nila sinisilaban. Ilang taon na. Kaya ito guys, yung mahirap sa isang pamilya na hindi open up, hindi nag-open up. Seryoso, ito yung mahirap sa isang pamilya. Dapat sa pamilya ay nag-open sa isa't isa. Yun talagang importante. Yung nagkakaroon kayo ng get together na mag-open up kayo sa isa't isa. Kasi pamilya kayo ay, paano malalaman ng isa kung may problema ka kung di mo sa kanila sasabihin? Hindi naman sila manghuhula eh. So, kailangan mo sa kanilang i-open yun. Parang ganun yung mga anak mo na eh. Dapat, nagkaroon kayo ng get-together man lang, nasama-sama kayo, then i-open mo sa kanila, mga anak, ako eh, pag minsan ay tulungan nyo naman at ako'y nahihirapan din sa paglilinis. Hindi ako ganun. Yun At nga saka, po. nakikita naman nila akong nag-iisa walang katulong di dapat Oo. nagkusa na sila. Yun nga, kasi hindi ganun sila. Hindi Oo, nga eh. Pero may mga iba na mga anak na ganun. Lalapit sa'yo, Nay, tulungan na po kita. May mga ganun. Pero sila, ay, yun nga lang, hindi sila ganun. Hindi sila ganun. Yun lang yung sad part doon. Nagkataong ang ina naman nila, hindi naman pala hingi, hindi Opo, naman Nay. pala daing. Oo. Okay. So, sa mga anak naman dapat, nagtanong din sa'yo, na kung di ka nag-open up, alam naman nilang ganun yung personality mo, di sana sila naman yung nagtanong, Nanay, okay ka lang ba dyan? Di ba? Yan mo, Nanay. At Hindi least naman ako ganun sa sapol. Kahit nung buhay pa ang kanilang ama, hindi ako nagsasabi ng kung anong nararamdaman ko. Kaya nung nang babae siya, hinayaan ko siya. Wag ko lang akong makikita. Tama naman. Alam nyo guys, yung nangyari doon sa makeup studio nung nandun kami sa GMA, binasa kasi namin ni Kuya Stanley yung script kay Nanay. Sa totoo lang, sobrang ganda talaga nung story. Alam mo yun, nakikinig pa lang ako nung una kay Kuya Stanley nung hindi pa ako nagbabasa. Para na ako nanonood ng story ni Nanay. Ganda pala. Lahat ng narinig mo na talagang nangyari lahat. Walang naiba, walang nabago. Meron naman. Konti. Kumbaga yun siguro ay Baka pinagandalaan. mas pinaganda. Inalis Yung senaryo. Kasi may mga iniiwasan si Nanay, so inalis, pinalitan na lang ng konting ganda, parang tinwist lang. Pero similar pa rin. Halos paras pa rin. So, nung that time may vlog kami, binabasa namin yung script. Pero nga, pinatanggal ko yung kay JM kasi bilang respeto sa, syempre, alam nga naman mauna-una pa tayo sa GMA, di ba? Hindi, wala nang panunuorin, hindi na excited yung mga tao. Sabi ko, Jem, tanggalin yun. Kaya tinanggal namin yun para Nanay. Ang malungkot lang, ilang artista nakita mo, Nay? Nako, si Unanay lang. So, nung pumunta pa naman kami din, yung pinag-uusap-usapan namin. Ako, marami dapat tayong makitang artista ngayon. Si Unanay lamang at saka, si Ate Mel. Si Ate Mel, dalawa. Buti pa kami, nakita namin si Mark. Si Christian pala. Laging nakasingit si Mark. Nagkamali lang ako. Tao lang, Nay, Lahat na may nagkakamali. May nakita kasi kami artista si Christian Bautista. Tinawag ko sabi ko, Sir Mark, pa-picture. Sabi niya, Christian. Si Christian pala. Napaghalataan tuloy ako dun. Okay, sige, Nay. Ganito po bukas, alam niyo, sa isang araw, alam niyo na papunta sa amin. Aba, hindi pa. Ayun. Ha? Sinend sa akin nila hindi yung invitation. Okay. Tapos bibigay ko din Ada may tricycle Okay. Yung location, nakita niyo na sa Google Map. Pagkalampas lang ng release ng tren, na yun? So, una-una lang nun. Doon na yun. Kasama si si Nene. Ilan ba kayo magkakasama dito? Si Nene. 5? 7? 5 lang lang. 5 yung sabi niya, di ba? Bata, 5 matanda. Matanda. Isang tricycle. Kasama po si Jackie, 5 ka. Bali 8 kayo. Lahat. O sige. Isang tricycle naman kasi baga tayo doon. Anong yung bata? Hindi, yung iba sasabay na lang sa tricycle, Nay. Sabay. Takbo ganyan. Lalakad. Tapos Okay, sige, basta before 10, nandoon na po kayo dapat mga 9, dapat nandoon na po kayo. Alas 6, agang-aga naman. Oo. Nay, gusto mo ba mag-swimming sa linggo? Nako. Ha, magdala ka ng 2 piece. Ha. Nagsusot, Nay. Papahiramin ka daw, Nay. Hindi, orderan na lang kita. Hindi. Orderan kita, Nay, ng tibak.
Alam mo na yung tibak na gawa sa nylon? Ay, see-through? Ha? Di joke lang. Sige na, basta kung gusto nyo maligo, magdala kayo ng extra nyong damit. Ano kasi may pool doon, pwede kayo mag-swimming nila Nanay Minerva. Ay, Nanay Minerva ni Nanay Delia. Para ma-enjoy nyo naman yung araw nyo. Sino po ang mga nadon? Ha? Sino po ang mga nadon? In-invite namin sila Imelda, sila... Si Melda Papin. Hindi, Marcos. Imelda Marcos. Sila... Si Melda Marcos daw. Sila Bayani, nandun po. Mga artista po, nandun. Yung makakita na kayo ng artista sa linggo. Opo, totoo po. Atin po sila sa linggo. Opo. Ito po kasing kasama namin, tito niya si Bayani. Yan, yung Bayani bago. Agbayani. Bayani Agbayani. Tito niya po. Ay, oo. Kaya in-invite na rin po namin. Excited na ba kayo namin makita? Kilala mo ba si Bayani? Ayun nalabas sa TV. Hindi po yun. O, sino yun? Bayani... Bayani, ano? Susi Rizal. Si Bayani ba gayon? Susi Rizal. Ay, naku. Bayani ba gayon? Oh, Bayani ang pangalan na. Bayani. Bayani ang pangalan na. Okay. Si Bayani Casimiro. Si Bayani Casimiro. Hindi na, ganito na lang. Basta antayin ko kayo sa linggo. Hanay, ito na ipakabit nyo na po. Tapos yung... Sino yung nakakatulong ni Kuya? Sino po nakakatulong niyo paggagawa? Wala Kapatid nga mo? eh. Pag ano, kailan nyo... Paano ikakabit rin? Walang kuwan. Gripo? Ibaw na muna. Madali lang isalpak ang gripo. Kuya, ganito, kailan nyo, ano pa bang gagawin dito? Yun na lang kwarto ni Kuya, Kasi, sa pagtatrabaho mo kayo, bibigyan din kita, ha? Ano na lang, ano ba dito, may gagawin pa ba? Wala na? Wala na. Yung bahay na lang. Sige, pagbaba ko ng materyales para sa bahay ni Kuya Mulid, bibigyan kita. Pati yung kapatid mo, bigyan mo din, ha? Ikaw nang balang bigay sa kanya, ha? Para sa pinagtatrabahuhan mo din naman. Kahit nanay mo, syempre may pamilya ka din ay. Di ba? Kaya kung bigyan na lang din kita. Pag baba ko nung kailan ba na, after siguro ng niya, ng birthday, kasi kinabukasan din yun eh. Para sa bahay ni Kuya, O kaya sa birthday ni nanay, pagpunta ko dito. Ha? At sinong kapatid mo ang katulong mo? Si Kaloy. Yung may siya? Okay. Sige. Ilang araw siya nagtulong sa'yo? 2 araw? Ikaw, ilang araw ka nang gumawa? Simula nung araw-araw ay nadin eh. Simula nung sinimulan mo yan? Limot na. Hindi naman kasi nila binibilang yan. At iniisip nila tulong nila sa nanay nila. Eh. Pero syempre, may pamilya nga. Bigyan na lang Ang nila lamig natin. doon sa loob. Okay. Wala, card kasi pinambili namin kanina eh. Sa mga, sa host. Kami naka-withdraw. Bigyan na sana natin ngayon. Muna, ilabas na natin yung washing machine mo doon. Dadali ko na nga doon para makapaglinis. Sa likod. Lalagyan pa ba ng pinto yun? Hindi pwedeng wala. Alam nga naman naka-open ka doon. Ha? Kurtina na lang. Kurtina. Naku, hindi, dapat, gawa ng May lock. may Oh, lock. sabi ko na sa iyo eh. Kasi pag kurtina ay... Napapaspas ng hangin. Oo, napapaspas ng hangin. Mamaya, Nakaupo ka. nakaupo-upo ka doon, biglang may bisita ka pala dito, napaspas ng hangin, kitang-kita ka din sa loob. Ganun na lang, Nay, ha? Sige po, pagkatapos ng birthday ng anak ko, Nay, sa 29, may 31 naman eh. 1 yung birthday mo, di ba? O 31, Miyerkules magpapahinga lang kami ng 30. 31, pupunta kami dito para asikasuhin po natin yung pinangako ko naman sa'yo na pandagdag mo sa panghanda mo, yung karaoke, kung gusto mong kumuha. Meron ka na akong karaoke. Apo, Nay. Tapos, basta asikasuhin natin yung para sa birthday. May ini-invite ka ba? Sila ang pupunta din eh. Sino? Yung mga taga Cavite. Sino yun? Ewan ko. Kamag-anak nyo? Kamag-anak daw ng panganiban. Oh. Baka yung pumunta dito dati, yung doktora. Okay. Tapos, sino pa? Hindi, siyempre, yun kailangan yung kapitbahay ay nadidin eh. Oo, para alam natin na yung magiging handa mo. Baka mamaya naman kulang yung magiging handa mo. Tapos, ang dami pala pupunta. O baka naman ang daming kakaunti ang pupunta. Yung kapatid ko doon. Di bali na palang sobra-sobra, Huwag lang kulang. At saka Sabi nga- yung mga hipag ko din mga pamangkin din mga panganiban din Opo. sa Nyugan. Oh. Yung O nga pala guys, gusto ko lang sa inyong linawin na, di ba nabanggit ko dati na nagbigay si Sir Daryl Yap ng 20,000 pesos para kay nanay. So yun naman po yung
dinagdag namin para sa mga materialis na ibinababa namin dito kala Nanay Minerva. So maraming salamat kay Sir Daryl Yap ulit sa tinulong niya, kasi sabi nga niya, di ko alam kung pwede kong ipakita yung clips ng video nung sinend niya sa akin Pero magpapaalam ako din, isama ko dito para malaman nyo din na sabi nga niya ay galing yun sa sarili niyang bulsa at siya ay nagtitiwala sa natin, sa advokasya natin. Kaya yun, di natin siya bibiguin na mailagay sa tama yung 20,000 pesos na ibinigay niya sa atin. Maging hanggang sa pagpapatayo ng bahay ni Kuya Moloy, may idadagdag pa rin natin dun. Okay, so ayun ay, baka may gusto kong sabihin kay Direk Daryl Yap. Siyempre, ako nagpapasalamat din sa kanya kahit hindi naman niya ako Kaano-ano. kakilala o hindi ako kaano-ano, hindi kadugo. Nagkaloob siya ng 25,000. Mabuti pa nga siya at nagbigay. 20,000 na maabuno na naman ako ng 5. Oo nga, 25. Di ba narinig? 20,000. 20,000. Sorry, na-silent yung 5. Sige, 20,000 pesos nagbigay si Sir Daryl Yap. Yung iba na mga kamag-anak, di nga ako nabibigyan. Ito na yung ibang tao Nay, baka naman wala lang din talaga sila sa buhay. Hirap din siguro sa buhay. Ako repot. Di yaman yung pagyaman nun, di bibigyan ka na nun. Karamihan daw sa kuripot na yaman. Di pag yumaman yun, tsaka ka bibigyan. Ako repot. Okay, so sige, Nay. Gano'n na lang, Nay, ha? Ako kahit walang pera, ako hindi ko repot. Nabigay pa rin. Ano? Nagbibigay pa rin ako. Siya nga naman. Kaya mo na, Nay, magkakaiba naman ng bawat tao ng mindset sa buhay, Ano? Baka mindset nila magtipid, magkuripot para yumaman, din pag mayaman, tsaka ka bibigyan, Di ang ending nun, tinulungan ka pa din, nagbigay pa rin, Diba? Okay, sige, Nay. Kita tayo sa linggo. Daling daw. Okay, sige po. So, yun, Pero guys. wala akong regalo. Okay, hindi naman na kailangan may regalo kayo. Kayo ang bibigyan namin ng regalo pag pumunta kayo. Wala akong regalo doon sa anak mo. Okay lang po yun, Nay. Basta't nandun lang kayo, masaya na kami. Kasi guys, sa totoo lang, nabanggit ko nga to na dapat mag-iibang bansa kami kami lahat sa birthday ng dalawa. Kasi si Marcos liit, alam niya na kasi yung mga nangyayari. Kaya gusto ko sana yung wishlist din niya na sabi niya gusto niya pumunta ng ibang bansa, ganyan. Gusto ko sana ito pa rin. Kaso nga lang, hindi ko pa nakakasama lahat ng beneficiaries ko. Sabi ko, dito ko na itataon sa birthday nila. Parang ito na yung chance para magsama-sama sila lahat. Kaya talagang halos lahat ng bisita namin ay beneficiaries at mga kamag-anak ng beneficiaries. Sila Nanay Minerva, sila Ate Ninya, mga kamag-anak nila doon. Sila Tatay Romnick, mga kamag-anak nila doon. Yung mga beneficiaries lang talaga ang bisita namin. Walang iba. Kami-kami lang. Yan. Sila, ito, kapatid ni Commander, si Ron, galing Isabela, pumunta dito. Sino pa ba? Kamag-anak ni Commander na ilan. Sa kamag-anak ko, wala. Kahit isa kasi malayo, Bicol. Layo na kasi. Bicol sila Sa relatives ko, di ko alam, baka walang pupunta. Di pa sure yung kapatid ko na sumunod sa akin kung makakapunta. Kasi sobrang layo din, Baliches. Mahal lang gasolina ngayon. Oo nga, ang mahal. So, hindi pa sure. Kaya talagang ito, mangyayari talaga ang lahat ng bisita, beneficiaries lang. Lahat ay mahal. Ito na. Bigas nagtaas. Okay, sige. So, kita-kita lang tayo guys sa labas, pagkalabas namin. Okay guys, palabas na kami dito sa area nila Nanay Minerva at ayun, tatry na lang natin yung best natin na makonvince si Kuya Melencio. Baka ang pagkakaintindi niya talaga nung huli ay sa Mandaluyong na naman siya dadaling, kaya umayaw. Paliwanag natin na dito lang para mapapayag natin siya. Baka turok na yung kailangan talaga ni Kuya Melencio. Kung hina na yung dosage para sa katawan niya nung gamot niya, baka kailangan na ng turok ni Kuya Melencio para maging maayos yung pag-iisip niya. Kasi siya lang naman nagsasabing okay siya Si Nanay Minerva, tinan nyo naman sinasabi niya hindi siya okay, di ba? Si Kuya Melencio, pag tinanong mo, syempre okay. Pero, ayun nga, may time talaga na okay yung utak niya. Kaya nga siya nakapasa sa interview ng Mandaluyong, di ba? So, yun. Salamat sa pagsama nyo pala sa vlog namin ngayon at syempre sa mga kasama ko. Kay JM, kay Rans, kay Ron na kasama natin sa mission ngayong araw. Okay, so abangan nyo yung mga susunod pa natin ng mga magiging vlog. At sa mga hindi pa pala nakapanood ng
upload natin kahapon kay Ate Ninya, panoorin nyo na po. At ayun, mag-scout na rin tayo ng iba pa natin pwedeng matulungan. Actually, nung nakarang araw nag-scout kami, may scouting kami. Kaso nga lang, ayaw pumayag ng pamilya na matulungan yung kanilang kapatid sa ngayon. Pero babalik kami doon. Tatry pa rin natin na makonvince sila. Tapos maghahanap pa tayo ng iba. Okay? So maraming salamat po sa lahat. At baka may mga kilala kayo na pwede nating mapuntahan. Mag-message lang kayo sa Commander ni Marcos or sa Marcos TV channel. Susubukan po natin kung ano yung may tutulong natin. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Hallelujah.